Okay, I'm back. Um, I received some messages from people, iba-iba. I don't wanna explain something just because. Mas, mas gusto ko, mas preferred ko yung nasasagot siya by my witnessing. Kasi ang totoo niyan is, dahil nga introvert ako, hindi ko talaga maintindihan ang doon naintindihan ko na ngayon, pero dati hindi ko talaga maintindihan kung bakit ako na pinaka-ayoko sa lahat yung ayoko nalalaman ng buhay ko. Alam mo yun? Tuntua akong tuntua akong hindi ako celebrity. Tuntua akong, kasi nga, ayoko ng maraming tao. Ayoko ng maraming taong alam lahat yung buhay ko. And yung irony, yung aking service kay God, yun ang hinihingi niya. Kasi kaya ko magturo pero yung magbigay ng testimony, you're gonna die with that. Alam mo kung ano ang testimony? Kukuwento mo. Lahat ng masakit, madugo, kagimbal-gimbal sa buhay mo. Sino may gusto nun? Sinong gustong mapag-usapan habang nagkakape sila? O kayo, yung habang nagkukwentuhan kayo, biglang sasabihin nyo sa isa't isa, grabe yun tindi ng buhay nun. Ayokong maging center of attraction. Center of attraction na pinagtatawanan, pinagkukwentuhan. Basta, I love my privacy. Ang makakaintindi nito, introvert lang Kasi yung introvert, masaya yung may kaibigan pero siguro maximum 3 lang. At pag nagkwento pa yun sa kaibigan niya, edited pa yun. Yung talagang ikukwento niya lahat doon lang siguro sa masasabi niyang BFF, which is siguro isa lang. Sa buong buhay niya, isa lang. I never thought na ang gusto pala ni God siya best friend ko. Kaya lang hirap niya maging best friend. Kasi mabigat siya humingi. Alam mo yun? Akala ko okay na yung Lord. Importante ka sa akin. Hindi. Ang gusto niya is, Lord, ikaw lahat para sa akin. And to reach that point, yung bago ko na ibigay lahat sa kanya, nangyari lang yun nung talagang ayoko na sa mundo Yung ang tingin ko sa mundo puro sakit lang sakit, frustration, disappointment, resentments, lahat ng negative feelings nakuha ko sa mundong ito. Hindi naman ako super malas. Do akala ko noon, malas ako. Kasi lahat ng gusto ko ay mangyari Gusto ko lang makatapos, hindi ako makatapos. Daming nangyayari. Tapos gusto kong kurso. Gusto ko law. Gusto ko sa Ateneo. Hindi pwede. Kaya nga dun. Bata pa lang nakuha ko na. Meron pala talagang limitations. Yung tipong pag pinanganak kang mahirap, ang laki talaga ng pagkakaiba mo doon sa pinanganak na mayaman. Yung mayaman din nagkakamali sa grammar kasi ang usapan nila sa bahay, English di ba? Lahat ng naririnig nun, English. Mula sa cartoon, sa music, sa expression ng pamilya. Tapos ilalagay pa sa exclusive school. Pag nasa contest at ikaw galing ng public school, sumasablay ang mga tenses mo.
Papasukan ka ng insecurity, di ba? Dinanas ko yun. Yung ang ganda ng sasabihin ko pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin ng grammatically correct. Yung kakausapin ko, spoken dollar, talagang hirap sa Tagalog. Kaso emotional yung time. Yung tipong gusto mong korekin. Mahirap pagka teenager ang iko-correct mo eh. Tapos yung panahon na yon, hindi pa talaga ako nag-e-evolve bilang magulang. Kasi iba ang heart ng magulang eh. Nakuha ko lang nung binago na ako ni Lord eh. Akala ko ang magulang yung lang nanganak, hindi. Pag binago niya yung heart mo, binigyan ka niya ng maternal heart, parang nanggaling sa'yo, para ikamamatay mo pag nasasaktan. Parang doble yung pain mo. Pag nasasaktan ng ang anak mo kay natural or spiritual. At once magkaroon ka na nung tinatawag na parental heart, ay, parang 60% gets mo na si God. Kasi gets mo na ng konti yung heart niya. Yung naiintindihan mo na bakit kahit anong iyak mo, ayaw ibigay sa'yo. Yung tipong, ano pa ako nun no? Yung parang nasa loob-loob ko lang eh. Ang daming bata dyan, ang daming teenager dyan, ayaw mag-aral. Nagmamakaawa yung magulang na pumasok sila ng school. Ako gusto ko mag-aral. Bakit ganun? Wala akong pampaaral. Yung pampaaral na pwede sa akin, public school lang. Wala pa akong allowance. Wala ako sa budget. Diba? Ang normal is may budget para sa estudyante. Sa amin noon, wala. Walang budget na baon mo. Kung ayaw pumasok dahil wala kang baon, sorry ka. Sinusugal mo buhay mo. Laging ikaw ang talo, kakausapin, yung nanay ko tsaka tatay ko, very blunt. Yung talagang, kami matanda na, ikaw bata pa. Kung ayaw mo makuha yung pangarap mo, kung ano lang kaya namin, sorry na lang tayo, magtinda ka na lang ng isdang maliliit sa palengke. Ganun ang option? So, mahirap. Mahirap tong ginagawa ko. Kung ako yung dati ha, kung bakit kaya ko na to ngayon is because wala na akong pakialam eh. Umabot na ako dun sa puntong malapit nang matapos ang buhay ko, gusto ko na lang gawin at sabihin yung gusto ni God. Kasi si God na lang ang gusto ko. Umabot na sa ganun, yung pala, yun ang inaantay ni God. Kasi tinatanong ko siya nun bakit nangyayari yung mga nangyayari right now na hindi ko naman pinaplano? Nakuha ko lang yung sagot. Matanda na ako dito. Nung nandito na ako sa Canada, doon ko lang nakuha At nung sinasabihan niya akong, sige, ngayon, share mo ang faith life mo sa YouTube, sa Facebook. By the way, may YouTube ako. Paki-like. Kasi pag ni-like niyo yun, nagkakaroon siya ng effect na lalabas siya randomly sa ibang viewers. So, I don't need your like to earn money. I need your like so that people will see it. Diba? So, if you're doing me a favor, you're doing God a favor. Kasi servant niya ako. Wala akong sweldo. Sobra-sobra na sinweldo ko kay God. just by having the salvation, just by possessing His Holy Spirit, just by knowing His revelations. Yun nga ang gusto ko papasa ko lang yung treasure ko sa inyo. Yung gustong kumuha ng treasure, well, winner ka. Kasi ako, dumugo at umiyak ako bago ko na kuha yung mga alam ko. Ikaw makikinig na lang.
Though imposibleng hindi ka iiyak sa buhay na 'to. Yung may interest ngang makinig sa'kin yung mga umiyak na, eh. So, I found out na lahat ng dinanas ko in the past, like, I was workshopping and counseling talk givers. Akala ko ayos na yun. Yung pala, ako pala yung wino-workshop ni God through them. Eto, tuturuan mo sila, panonoorin mo sila, concern ka sa kanila, na hindi mo alam, I'm talking to you through them. Wow! Heavy! Bigat nun. Ang simple lang ng gusto ko. Gusto ko lang na may pera. Kahit konti, basta wala akong bills na hindi mababayaran. Eh kaso iba gusto ni God. Ang gusto ni God is focus on what's essential. And what's essential is your spiritual life, is your salvation, is your life after death. Yan ang essential. Hindi yung maging social ka, hindi yung maging magaang ang buhay mo, hindi yan essential. Dahil pag tiningnan mo yung mga followers niya, magaang babuhay ni Moses? Ano dinaanan ni Joseph na anak ni Jacob? Horror rin, ha? Yung ibenta ka ng mga kapatid mo na ang unang reason ng intention is patayin ka. Yung gusto kang patayin ng mga kapatid mo dahil sa inggit. Masakit yun. Tapos sa bandang huli, sa'yo pala dedepende. Kaya nga, may Israel pa because of Joseph, eh. Dahil namatay sa gutom ang mga Hebrews. Nung time na yun. Minsan, pag inukay mo yung history, parang walang value yung buhay, no? Parang namamatay silang parang mga lamok by the thousands. And here, pag binasa mo yung Bible, parang, wow, masyadong nakikialam ng buhay si God. Yes. Pakikialaman ni God ang buhay mo once bigyan mo siya ng halaga. Kung gusto mong masama doon sa mga masa na, pag sinabi kong masa, yung multitude, kung gusto mo mapasama doon sa mga multitude na mapupunta lahat sa impyerno, baliwalain mo yung Diyos. Baliwalain mo. Kunyari, Holy Week, wala kang pakialam, magtatangga ka. Doon ka sa Boracay, doon ka sa mga beaches. Eh, ano ngayon kung Holy Week at namatay ang Diyos? Eh, kailangan ko ng bakasyon. Gagawin ko gusto ko. Ang Diyos hindi naman naganti agad, eh. Pero recorded lahat. Ako nga mismo, sa katangahan ko, punta ako ng beach. Holy Week, ha? Good Friday. Monday, Thursday. O ano na pala ako. Pagdating ng 2:00 na madaling araw, yung kasama namin, nag-iba itsura, naging demonyo. Nakatulog ba ako nung gabing yon? Hindi! Namatay ako sa takot. Akala ko ako lang nakakita. Yung kasama ko nagsabi sa akin, takot na takot ako. Nag-iba itsura niya. Oh my God. Ako. Hindi lang ako. Paano kung sinakmal kami nun? Eh, nung time na yun, nung ginawa ko yun, kaya nga makapalang mukha akong gawin yun. Nag-beach, Holy Week. Wala ako sa state of grace nun, eh. Parang masyado akong relax sa aking spiritual walk. Hindi ako seryoso kay Lord noon, do may relasyon kami pero malamig ako. Kaya yung mga nagbi-beach ng Holy Week, I don't judge them. May reason sila niyan. Pwedeng pagod sila all year, yun lang ang break nila.
pero matakot ka. Meron tinatawag na holy fear of God. Kung gusto mong hindi madagdagan pa yung pain mo. Kasi God is merciful. Pero always remember, He is also a God of justice. Lusot ba sa'yo pag binabastos ka? Hindi mo pinapansin, hindi mo sinasagot. Pero, tanda mo yun. Ano ang consequence pagka binabastos mo ang Diyos nang hindi mo alam? Yung tipong, mali ba nila na nakakabastos kay God yung Good Friday, pero naka-two-piece at kasama yung boyfriend at nagpo-fornicate, nagsesex ng hindi kasal, ginagawa pa ng Holy Week. Ang consequence nun is, ako sure dito. Kasi marami akong nadanas eh. Ang Diyos marunong magtampo. God is a person. Hindi siya devils. Ang devils, meron silang intellect, meron silang will, pero wala silang emotions. But God, we are made in His image, has emotion. May soul si God. Nasasaktan siya pag hindi siya minamahal. Nasasaktan siya pag hindi siya nire-respeto. Oh yes, we can repent. At saka yung kasalanan naman, depende sa alam mo eh. Kung ang gumagawa is hindi niya alam ang ginagawa niya, venial sin yun. Kung ang gumagawa ay 5 years old, lang ang kasalanan yun eh, not even venial. So, depende sa edad, sa exposure, sa alam, sa marami. Pero sa akin lang, nagbibigay lang ako ng warning. Kasi I went through a lot. At ayokong, pag nagdadasal kayo, maramdaman nyo yung bigat na feeling na hindi siya nakikinig. Kasi pag nababastos lagi si God, ang consequence nun is, pag nagdadasal ka, parang kausap mo yung dingding, hindi mo siya maramdaman. Well, sabi ko sa inyo, sa madaling araw, lumuhod ka, doon ka, stay ka doon, mararamdaman mong nandyan siya pag naiiyak ka. Kasi pag dumating siya, ang unang effect is maiiyak ka. Maiiyak ka, para kang unqualified. Na parang, ang tingin mo sa sarili mo is, wow, sino ako? Kunyari, sino ba yung napakataas ang ranggo? Bisitahin ka ng Papa sa Roma para magkape? Ano dating nun? Kung ikaw ay katulong lang sa Qatar, tapos dinesisyonan ng Pope na magkape kasama ka at interesado sa buhay mo. Nakakagulat yun dahil alam mo kung sino ka at sino siya. Ay, imagine mo si God. Sipin mo, pupunta si God sa kwarto mo, sa bahay mo, pag nagdasal ka, sinabi mong, Lord, nandito ako. Kailangan kita makinig. Ano gagawin ko? Hindi na ako masaya. Hindi ko na mahanap yung dahilan. Kailangan ko ng sagot mo. Or pwedeng grabe yung sitwasyon mo. Naiipit ka, wala ka ng trabaho. Or natanggal ka sa trabaho. Kasi ako natanggal 7 times eh. Yung 7 times na yun, meron doon yung isa yung talagang super sakit. Kasi yung pagkakatanggal ko sa trabaho yun,
Alam ko na iiwan ako nung taong mahalaga sa akin dahil hindi na ako kapantay niya. Sinabihan nga ako nun sa lahi namin walang hindi graduate, karamihan nagpi-PhD pa. So, para ako ma-involve sa'yo is malaking kahihiyan sa pamilya ko. Sa isip-isip ko lang, dapat hindi mo na ako kinilala, ano? Pero napaka-complicated nga ng buhay. Kung ano yung pinakamasakit, yun ang mangyayari sa'yo na hindi mo iniisip, na hindi mo inaakala. Kaya kailangan mo ang Diyos. Haba na nito, kailangan tuloy natin. Ayoko na mahaba. Walang gustong makinig ng mahaba. Pero tutuloy ko mamaya.